Rodrigo Duterte does not deserve this kind of treatment. So inhuman, so unjust, and so cruel. Nangyari po ito dahil sa kataksilan at katraidoran ni Marcos na ang isang Pangulo kagaya ni Duterte na nagmahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod at inayos ang gobyerno at bayan natin, pinagtaksilan, pinadukot, pinakidnap sa isang bogus entity na ang pangalan ay ICC. Yan ay isa pa sa kasalanan ni Marcos Jr. We have courts in the Philippines. Kung gusto nilang kasuhan si Rodrigo Duterte, they can file cases in the Philippines. Pero hindi yon ang objective nila. Ang objective ni Marcos at ni Romualdez ay tanggalin si Duterte sa Pilipinas, pero mga duwag na ipapatay si Duterte, kaya pinadukot at pinakulong sa ICC. That's the real story about that. They are so afraid and they are so insecure that Rodrigo Duterte still enjoys like a rock star president embraced by the people. Yan ang katotohanan. At dahil dyan, pakinggan natin ang isa sa mga magbo-volunteer mula sa hanay ng mamamayang Pilipino, kagaya ni Brother Jacos na rock and groove. Ito naman, coming in shorts, pero buo ang loob na magpahayag dito sa EDSA Shrine. Ikaw na magpakilala, brother. Maraming salamat ka, Eric. Nakita rin tayo. Nakikita lang kita sa Facebook page mo at sa mga media outlet. Ako po si Brother Delio ng Davao City. Nandito po ako sa inyo ngayon, umaharap. Nananawagan, magkaisa po tayo. Dahil ang mandate ng Constitution ay mandate para sa tao. Binigyan natin ng mandate itong mga official na ito na manungkulan at mag-lead sa atin, pero saan nila dinala ang ating bansa? Nasaan tayo ngayon? Halos gusto nila ibenta ang sovereignty ng Pilipinas. Isa na dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands ngayon. Bakit? Ang tanong ng maliit ng mamamayan na naninirahan under the Republic of the Philippines, inutil na ba ang ating mga Supreme Courts dito? Inutil na bang mga korte ng Pilipinas? Wala na bang kapasidad ang mga abogado upang ipatupad nila ang umiiral na batas sa ating bayan? Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribilehiyo. Gamitin natin ito. Ibinigay ito sa atin ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipon natin na ipahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismaya sa gobyernong ito. Alam niyo po, hindi ko maintindihan itong mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos. Mayroon bang isang ombudsman na talo niya pa ang DOJ ngayon? Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon? Na siya ngayon ang naghahayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo, buti pa siya, may kopya ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. Diba? Kaya ka, Eric, naninindigan kami, kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasahe, pero pupusisan ko sila ngayon. Inihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanonood dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Davao nag-imbestiga. Sana all. Gumising po kayo. Magboses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga anak niyong maliliit dahil mamanahin nila itong problemang ito.
Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos marunong. Ang Diyos mas matalino sa kanila. Huwag na nating hintayin na tayong walang kasalanan, ibigay nila ang kaparusahan sa atin. Yan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ako, umiiyak ako nung panahon na panunood ko sila dito sa Villamor at itinutulak yung ating dating presidente. Durog na durog ang puso ko. Wala akong magawa. Bakit? Etong mga nakaupo na to, sila ang may puwersa. Tayo wala. Pero hindi nila pinakinggan ang taong bayan. Sila ang dapat pinakinggan ng mga ito. Bakit? Ba't ko nasabi yon? Tayo, ng mga maliliit ng mamamayan, ang nagluklok sa kanila dyan. Tayo ang nagbigay ng mandato sa kanila para magkaroon sila ng power. Ngunit ito ang nangyari. Nasaan tayo ngayon? Nandito sa lansangan para iyag ang ating mga damdamin. Kaya ako'y nananawagan. Kayo dyan na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yan, kayong nakaupo, subukan yung tumayo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time with feeling. Parang saging, may feeling. One more time. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Sabayan niyo si Kairik. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. 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 Bakit selda 13? Yun po ang pinakamalas na selda. Walang CR. Doon siya dapat ikulong sa selda 13. Pakinggan natin ang boses ng isang nanay, boses ng kababaihan na nagsasabing, kung mayroon kasabihan ang mga matatanda, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. May kasabihan din po na ang sinungaling at mga magnanakaw, karamihan nagiging adik din. Tama po ba? At dahil dyan, kung